So ngayon po, ang ating pong focus ay mula verses 17 to 18 at pinamagatan po natin yung ating pangangaral na pray without limits. Pray without limits, o sa Filipino, manalangin ng walang limitasyon. So ganito po ang sinasabi ng sulat ni Santiago sa mga mananampalataya sa verse 17. Si Elias ay isang taong may likas na gaya rin ng sa atin, at siya'y taimtim na nanalangin upang huwag umulan, at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin, at ang langit ay nagbigay ng ulan, at ang lupa ay sinibulan ng bunga nito. Isang araw po, habang ako po ay nagre-relax at nanonood po ng mga video sa social media, yan po kasi yung aking kumbaga pag walang ginagawa o tapos na yung mga gawain, humiga, manood ng ilang mga video sa social media para lang po ba ma-relax at kumbaga makapagpahinga. At sa akin pong panonood sa social media, meron po akong nadaanan po doon na isang cooking contest o isang paligsahan po sa pagluluto. At dito po sa cooking contest po na ito, sila po ay inutusang magluto ng isang menu sa loob lamang po ng ilang minuto. So kumbaga mga kapatid, meron po itong time pressure. No? Sa loob lang ng ilang minuto, kailangan mo nang maluto ang ganitong putahe. So lahat po ng mga kalahok, syempre ay nagmamadaling magluto hanggang sa nagkaroon po ng isang problema ang isa po doon sa mga kalahok. No? At yung nagkaroon ng problema ito ay isang babae. At yung kanyang po naging problema ay hindi po niya mabuksan yung isang garapon na naglalaman po ng ingredient na kailangan po niya upang siya po ay makapagluto. So maraming beses po niyang sinubukang buksan yung nasabi pong garapon, ngunit sa sobrang higpit po ng pagkakasara nito, hindi po talaga niya ito magawang buksan kahit anong gawin po niya. So nung na-realize po niya na hindi po niya talaga ito kayang buksan, mabilis po siyang tumakbo sa isa sa mga audience at nilapitan po niya roon ng isang lalaki at humingi siya ng tulong rito at pinabuksan po niya yung nasabing garapon. At sa isang subok lamang po nung lalaking nilapitan ng babae na nakalahok sa paliksahang ito, mabilis po niya itong nabuksan. Ang lalaki po palang nilapitan ng babae ay walang iba po kundi yung kanyang ama na nanonood po doon sa nasabing patimpalak o paliksahan. Mga kapatid, isa lamang po ito sa napakarami pong halimbawa na bilang mga tao, napakarami po talaga nating limitasyon. Na marami po tayong hindi kayang gawin at marami po tayong gustong mangyari na hindi po natin kayang pangyarihin. Ano po ba? Maaring ito po ay galing o paggaling ng isang mahal natin sa buhay, sa kanyang malubhang karamdaman, gaya po ng dinadaanan ng ating kapatid na si Sister Bell. Kung siya po ay tatanungin, siyempre ang gusto niya gumaling yung kanyang anak, pero limitado yung kanyang kayang gawin, hindi po niya ito magawa. O maaaring struggle po ng isang sa isang napakahirap na kalabang kasalanan na halos paulit-ulit nating nagagawa dahil ito po talaga ay ating kahinaan po. O kaya naman yung mga kasama natin sa tahanan na gusto ho nating maligtas o mabago, pero kahit ano pong bahagi natin sa kanila ng ebanghelyo, kahit gaano po tayo manalangin, kahit anong pilit po nating makasama sila sa gawain ng Panginoon, talagang ayaw nilang magbago, ayaw nilang sumama, ayaw po nilang sumampalataya. O kaya naman po ay yung mga babayaring utang o mga bills na hindi po natin mabayad-bayaran simply because wala po tayong kakayanan, wala po tayong pera, wala po tayong budget. Gaya nga nung na-open po sa atin ng isa nating kapatid kanina. So yung tanong mga kapatid, ano po yung kinakailangan po nating gawin sa mga panahong hindi na talaga natin kaya?
Ano po yung kinakailangan natin gawin kapag hindi na natin mabuksan yung garapon ng pagsubok ng buhay? Ang sagot po na gusto ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid ay matatagpuan po mismo doon sa ginawa ng babae po kanina nung hindi po niya magawang buksan ang garapon para makuha yung kanyang kailangang sangkap. Ang ginawa po niya ay ibinigay niya roon sa mayroong kaya. Ibinigay niya doon sa may kakayanan at may lakas na buksan yung hindi mabuksang garapon. So, kailangan po natin mga kapatid, ibigay po natin sa Diyos na walang limitasyon yung ating mga pangangailangan at mga kahilingan sa pamamagitan po ng panalangin. Yun po yung kailangan po natin gawin mga kapatid at mga minamahal, lalo na sa mga panahong wala na tayong magawa, sa mga panahong hindi na natin talaga alam ang gagawin at hindi na po natin makayanan yung bigat ng atin pong pinagdadaanan. Kaya naman po yung main idea ng sermon po na gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayong gabi ay ito: walang limitasyon ang pwedeng magawa ng panalangin. Ulitin ko ho, mga kapatid, at sana mag-sink in po sa inyong mga puso at isipan. Walang limitasyon ang pwedeng magawa ng panalangin. So, hinati ko lamang po itong sermon po natin sa gabing ito sa dalawang bahagi. Yung una po ay pinamagatan po natin ang taong may limitasyon in verse 17 sa unang bahagi po nito, ang taong may limitasyon, at yung panghuli ay ang panalangin walang limitasyon. Ang panalangin walang limitasyon doon po sa mga natitirang talata. So isa-isahin po natin mga kapatid yung mga talatang ito na o mga punto po na ito na atin pong pag-aralan. Yung una pong bahagi mga kapatid ay yung taong may limitasyon. Ang taong may limitasyon. So matapos pong hikayatin ni Santiago yung mga mananampalataya na kanyang sinusulatan na manalangin anuman po ang sitwasyon na kanilang pinagdadaanan, anuman po yung sitwasyon ng kanilang buhay, gaya nung napag-aralan na ho natin in verses 13 to 14, hindi po ba? So matapos po niyang turuan din yung mga mananampalataya na kung gaano po ka-epektibo at gaano po kabisa at makapangyarihan ng pananalangin in verses 15 to 16 na pinag-aralan lamang po natin nung nakaraang Miyerkules. So nagbigay po siya ng isang halimbawa sa Biblia upang lalo pa po silang maliwanagan at lalo pa po silang ganahang manalangin. At iyang pong halimbawa na binabanggit po natin ay walang iba kundi ang taong si Propeta Elias, o sa English ay si Prophet Elijah. Ang sabi po doon sa unang bahagi ng verse 17, kung titingnan niyo po sa inyong mga Biblia, by the way, I'm reading from ang bagong ang Biblia. Ang sabi po diyan, si Elias ay isang taong may likas na gaya rin ng sa atin. So doon po muna tayo ihinto. Kung pag-aaralan po natin yung buhay ni Propeta Elias, di ko po alam kung pamilyar kayo sa kanya, pero isa po siyang propeta sa Lumang Tipan, at yung buhay po niya mga kapatid, kung pag-aaralan natin ay napakaraming mga kamanghang-manghang pangyayari na naranasan po ng propeta pong ito sa kanyang buhay. Una, makikita natin yung kwento, bahagi ng kanyang buhay kung saan siya po ay bumuhay ng isang patay. Yung binuhay niya yung anak ng babaeng bao in doon po sa unang hari, verse 17, chapter 17 verse 22. And then nagpababa po siya ng apoy mula sa langit upang i-expose yung mga bulaang propeta ni Baal. In 1 Kings chapter 18 verse 38, pinakain siya ng Diyos sa pamamagitan ng mga uwak. Sa unang hari chapter 17, siya po ay naglakbay ng walang pahinga sa loob po ng 40 araw at 40 gabi patungong bundok ng Horeb. Kung babasahin po natin yung unang hari, kabanatang 11, talatang 8, nagpababa po siya ng apoy mula sa langit upang tupukin yung dalawang hukbo ng mga mandirigma. Makikita nyo yan sa ikalawang hari, kabanatang 1, mga talatang 10 hanggang 12. Hinati po niya yung ilog Jordan at lumakad po siya sa gitna noon. Kung meron po palang, maliban po pala kay Moises, meron pang humati. Pero this time, yung ilog Jordan, hindi yung dagat.
At makikita natin yan sa Ikalawang Hari, Kabanatang 1, 10 hanggang Ikalawang Hari, Kabanatang 2, talatang 11. And then nagpakita siya kasama ng ating Panginoong Hesukristo nung ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbagong anyo o yung tinatawag na nag-transfigure. Diba? Ang nakasama po doon ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 17:3, maliban kay Moises, ay yung propetang si Elias. At dito po sa talatang ating pinag-aaralan, siya po ay nanalangin at matapos po niyang manalangin, sabi po dito, ay nagkaroon po ng tagtuyot, malawakang tagtuyot, and then nanalangin po uli siya at nagkaroon po ng pag-ulan na pawang bunga ng kanyang mga panalangin. Kung babasahin niyo po yung unang hari, Kabanatang 17 hanggang 18. So, ngunit gusto ko pong makita ninyo, mga kapatid, na nangyari po yung lahat ng pangyayaring ito sa buhay po ni Propeta Elias, hindi dahil sa makapangyarihan po siya o siya po naiiba sa lahat ng tao. Hindi po ito nangyari dahil siya po ay espesyal o makapangyarihan o kaya naman siya ay Diyos. Ayon po kay Santiago, dun po sa verse 17, kung babalikan natin yung ating teksto, siya din po ay taong may likas na gaya rin ng sa atin. Napansin niyo po yun? In other words, mga kapatid, tao lang din po siya na gaya ho natin. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat po ng kahinaan, lahat po ng limitasyon at kapintasang meron po tayo ay taglay-taglay rin po ni Propeta Elias. Naranasan po niyang magutom. Sabi po sa unang hari, Kabanatang 17, talatang 11. Nung pinagbantaan po yung kanyang buhay ni Jezebel, natakot din po siya. Naranasan din po niyang matakot. At siya, in fact, siya po ay nagtago sa sobrang takot para sa kanyang buhay. Doon po sa unang hari, Kabanatang 11, talatang 3. Naranasan din po niyang masiraan ng loob at mawalan ng pag-asa. At hiniling na nga lang po niya sa Panginoon na kitlin na lang ng Panginoon Diyos ang kanyang buhay. Nasa unang hari, Kabanatang 11, talatang 4. So naalala niyo si Apostol Pablo sa Ikalawang Korinto, Kabanatang 1, di ba dumating din siya sa punto sa dulo ng kanyang sarili, na halos nawalan din siya ng pag-asang mabuhay. So si Propeta Elias, dito po sa talatang ating pinag-aaralan, ay nakaranas din po ng gayon. Naranasan din po niyang malugmok, naranasan din po niyang manghina, naranasan din po niyang mawalan ng pag-asa sa buhay. Bakit? Tao lang din ho siya na kagaya ho natin. May kahinaan at napakaraming limitasyon. Kaya po niya, marami din po tayong gustong mangyari sa buhay natin o sa mga mahal po natin sa buhay na hindi natin magawa dahil limitado po tayo sa napakaraming mga bagay bilang mga tao. Marami po tayong gustong gawin, pero dumarating po tayo sa punto na wala talaga tayong magawa. Ganyan din po si Elias sa talatang ating pinag-aaralan, mga kapatid. Tao din po siya na gaya natin na marami ring kahinaan. Therefore, hindi po niya nagawa yung kanyang mga ginawa na binanggit ko kanina, yung mga pambihira at kamangha-mangha po niyang ginawa at karanasan na nabanggit po natin kanina dahil po siya ay malakas, dahil po siya ay makapangyarihan. So, hindi po yun dahil sa kanya o dahil sa siya ay kakaiba. Siya rin ay tao lang na kagaya ho natin. Kung gayon, mga kapatid, paano po niya nagawa yung mga bagay na imposible? Gaya halimbawa ng pagpapatuyot ng malaking bahagi ng isang kalupaan, particularly ng Samaria, at paano niya nagawang paulanin? Paano siya nakagawa ng mga bagay na himala? Paano siya nakagawa ng mga bagay na imposible? Mga kapatid, gayong ordinaryong tao lang din siya, kamukha po natin. Ang sagot po, mga kapatid, ay sapagkat siya po ay mataimtim na nanalangin sa Panginoon. Mataimtim na nanalangin sa Panginoon. At ganyan po yung matututunan po natin dito sa panghuli po nating punto na pinamagatan ko pong ang panalangin walang limitasyon. No? Ang taong may limitasyon, panghuli ang panalangin walang limitasyon. So dito po, makikita po natin kung paano yung taong may limitasyon na si Propeta Elias
ay nakagawa po ng mga bagay na imposible at talaga naman pong pambihira. Ang sabi po again, doon sa mga talatang ating pinag-aralan in verses 17 to 18, si Elias ay isang taong may likas na gaya rin ng sa atin at siya'y taimtim na nanalangin upang wag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay sinibulan ng bunga nito. So dito po nabasa natin na kinikwento po ni Apostol Santiago kung yung isang pangyayari sa kasaysayan po ng Lumang Tipan, particularly yung mga pangyayari na mababasa ho natin sa Unang Hari, Kabanatang 17 hanggang 18. Kung meron po kayong extra na oras mamaya, hindi kayo makatulog, basahin niyo po yung bahaging iyon ng Lumang Tipan at ma-encourage po kayo kung paano po kumilos ang Panginoon Diyos sa buhay po ng mga Israelita at sa buhay po ni Propeta Elias. So mababasa niyo po doon na nagkaroon po ng masamang hari ang Israel sa katauhan po ni Ahab at dahil po sa kanyang kasamaan, pinarusahan po sila ng Diyos ng matinding tagtuyot sa loob po ng 3 taon at 6 na buwan, gaya na nabasa nyo sa verse 17. So hindi po binanggit sa mga kabanatang ito na nanalangin po si Elias para magkaroon po ng tagtuyot at tagpulan sa Samaria. Ngunit sa liwanag po ng ng talatang ating pinag-aaralan ngayon, nakita po natin na naging instrumento po pala ng Diyos yung panalangin ni Elias upang hatulan po ang Israel ng tagtuyot at upang pagpalain ng Israel ng ulan. So dito po nabasa natin mga kapatid na napakamakapangyarihan at napakabisa po pala talaga ng panalangin. Kaya po nitong gumawa mga kapatid ng mga bagay na imposible at nang hindi po natin lubos maisip, hindi natin ma-imagine, hindi natin masukat yung pwedeng gawin ng panalangin, mga kapatid. Sino pong tao ang may kontrol sa kalikasan upang mapahinto at mapabuhos ang ulan? Sige nga po, meron po bang taong makakagawa po nun? Ang sagot po mga kapatid ay wala. Tanging ang Diyos lamang po na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos lamang po na walang limitasyon, ang makagagawa po ng mga gayong mga bagay. Ngunit nakita po natin dito mga kapatid, na kumilos po ang Panginoon gamit yung ating mga panalangin. Kumikilos po ang ating Panginoon gamit yung ating mga panalangin. Gaano man po ka-imposible ang ating mga ipinapanalangin sa Diyos, gaano man po sa tingin natin ito ay tila wala ng pag-asa, no? Kaya pong kumilos ng Diyos. Mga kapatid, ang isang taong maraming limitasyon na gaya po natin ay maaaring magkaroon ng walang limitasyon kung tayo po ay mananalangin sa Diyos na walang limitasyon. Ano po yung mga pangangailangan nyo ngayon na sa tingin nyo po ay napakabigat at tila wala ng solusyon? Sige nga ho, mga kapatid, isipin nyo nga ho sandali. Ano po yung mga pangangailangan nyo ngayon na parang imposible nang masolve, imposible nang magkaroon ng solusyon? Isang malubhang karamdaman po ba? Kawalan po ng hanap buhay? Kakapusan po sa pera? Problema sa asawa o mga anak, o maaaring struggle sa kasalanan? Kapatid, ang mga talatang ating pinag-aaralan ngayon ay hinihikayat po tayo na taimtim po nating ipinalangin po ang mga yan sa Diyos. Please note yung sinabi ko pong kataga, mga kapatid, taimtim na ipanalangin sa Diyos. Ibig sabihin, wag lang po nating sabihin na para lang may masabi tayong pinanalangin po natin pero hindi naman talaga natin ramdam. Hindi naman talaga mula sa puso yung ating mga panalangin. Minsan nangyayari po yan, nagsasalita tayo na parang wala lang, na hindi nanggagaling sa ating mga puso, kundi sa ating mga nguso lamang. Pag sinabi pong mataimtim na panalangin, minsan nga mga kapatid, hindi na po yan kinakailangan ng salita. Yun lang moment na lumapit ka sa Panginoon, na kahit hindi ka nagsasalita, ay lumapit ka sa Kanyang presensya, na durog ang iyong puso at pinapakita mo na wala ka ng ibang pag-asa kundi siya, na maaaring ikaw ay lumuluha, maaaring ikaw ay nagmamakaawa sa Kanya,
para sa iyong pinagdadaanan. Yan po yung taimtim na panalangin. Hindi lang siya isang salita, kundi iyan po ay isang panalangin na nagmumula sa ating kalooban, nagmumula sa ating puso. Pag sinabi pong mataimtim na manalangin, wag po nating hayaang lumilipad ang ating isipan sa tuwing tayo po ay nananalangin para sa ating mga pangangailangan o para sa pangangailangan ng ating kapwa. Pag sinabi pong taimtim manalangin, mga kapatid, tayo po ay nagkakaroon ng pagmamakaawa sa Diyos at pinapakita natin na siya lamang po talaga yung tangi nating pag-asa para sa ating mga pangangailangan at siya lang po talaga yung saklolo na tangi po nating inaasahan. Mga kapatid, paniwalaan po natin na kahit marami po tayong limitasyon, gaya po ni Propeta Elias, meron po tayong walang limitasyong Diyos na pwedeng kumilos para tugunan yung ating mga hinaing at kabigatan kung tayo po ay taimtim, seryoso, at mayroong buong pananampalataya at pagpapakumbaba na nananalangin po sa Kanya. At makakaasa po tayo na hindi po niya babaliwalain yung ating mga hinaing. Hindi po niya babaliwalain yung ating pagluha. Hindi po niya babaliwalain yung ating mga pagmamakaawa sa Kanya araw-gabi. Sapagkat minamahal po tayo ng Diyos. Sapagkat tayo po ay Kanyang mga anak. Hindi po ba? Tayo nga lang pong mga magulang, hindi po ba? Lalo na yung aking anak na maliit, na bunso. Alam po ng aking asawa, ng isa sa weakness ko, ay ang pag-iyak ng aking anak. Kapag po may gusto siya, kahit marami akong ginagawa, talaga ititigil ko para maibigay yung kanyang kailangan. Mga kapatid, ako po ay hindi perpekto at masasabi kong hindi mabuting magulang kagaya ng ating Diyos sa langit. Pero yung Diyos po natin ay perpekto at napakabuti. Higit na mapagmahal kaysa sa ating mga magulang na naririto. So kung gayon, hindi niya babaliwalain yung bawat pagtawag mo sa Kanya, bawat hinaing mo sa Kanya, bawat paghingi mo ng saklolo sa Kanya sa panalangin. Sa akin po pagtatapos, mga kapatid, hayaan niyo pong basahin ko itong isang quote from Thomas Manton. Pakinggan niyo na lamang po. Sabi niya, prayer is a good remedy in the most desperate cases, and when you are lost to all other hopes, you are not lost to the hopes of prayer. In Filipino, ang panalangin ay mabisang gamot sa mga pinakamahirap na sitwasyon. At kung nawawalan ka na ng pag-asa sa lahat, mayroon ka pa ring pag-asa sa pananalangin. Ulitin ko, mga kapatid, walang limitasyon ang pwedeng magawa ng panalangin. Purihin po ang ating Panginoon.